bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. House Prosecution Panel kumpiyansang hindi haharangin ng Korte Suprema ang impeachment trial ni VP Sara. Balitang Bayan. Commuters Group tutol sa taas pasahe sa jeep. Balitang Bayan. Pinsala sa agrikultura ng Shearline umabot na sa halos 500 milyong piso. Balitang Bayan. Balita sa ibayong dagat, 6 katao patay sa aksidente sa China. Balitang Bayan. Balitang pampalakasan, UP Fighting Maroons wagi kontra FEU Tamaraws sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Balitang Bayan. At para naman sa ating showbiz news, Taylor Swift muli kinilala bilang Global Recording Artist of the Year. Balitang Bayan. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 20, 2025. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan po ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga kasama, John Riz Galata. At ako naman po si Jenna Patrolya. Balitang Bayan. Atin nang alamin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na hindi makikialam ang Korte Suprema sa isasagawang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor matapos maghain ng petisyon ni VP Sara sa Korte upang pigilan ang Senado na magsagawa ng impeachment trial. Naniniwala si Congressman Defensor na bagamat hindi pa man niya nababasa ang inihaing petisyon ng Vice Presidente, hindi nito mahahadlangan ang proseso ng paglilitis. Tiwala rin ng mambabatas na mahahatulang guilty ang Vice Presidente at tuluyang mapapatalsik sa pwesto bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Nabatid na bukod sa Vice Presidente, naghain din ng petisyon ang ilang mga kaalyado ng pamilya Duterte upang harangin ang pagsasagawa ng impeachment trial. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, tawag tayo ng IZ Report. Senate President Escudero hihimukin na magpapatawag ng caucus para pag-usapan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Hikayatin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Senate President Chis Escudero na magpatawag ng caucus sa mga senador. Ito para mapag-usapan ang hakbang na dapat nang gawin ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkakataon na ito para desisyonan kung dapat na mag-convene ang Senado bilang impeachment court.
Naniniwala si Pimentel na alinsunod sa umiiral na Senate rules maaari nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court kahit na walang sesyon ng Kongreso dahil hindi naman ito bahagi ng kanilang legislative work. Ayon pa kay Senate Minority Leader Pimentel, pwedeng magpatawag si Senate President Escudero ng session na kung saan na magsisession lamang ay ang Senate, ito'y para talakayin itong pag-convene ng Senado bilang impeachment court. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President ni Senate Minority Leader Pimentel. Attention nila nga nasa iba. That's where we're now focusing on this matter. So and then so that the Senate President can focus every senator's attention on this matter, magpatawag na siya ng caucus. Sir, do you intend to talk to SP about that? Yeah. Kakausapin niyo si SP? Sabi ko si SP, sulatan ko pa siya. Sulatan niyo ulit? Sulatan ko ulit. Para sigurado in writing. Okay. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ito si Patrol 19, Cel Leortec Gabueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Dumako naman po tayo sa iba pang paksa ng ating headline. Tinutulan ni Lawyers for Commuters Safety and Protection founder Attorney Ariel Inton ang taas pasahe na 2 pesos sa jeepney. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Inton na sapat na sa mga pasahero ang 13 pesos na pamasahe sa jeep. Una nang inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sa Abril pa madedesisyonan ang petisyong 2 pesos na dagdag pasahe sa jeep. Sa ating mga commuters, hindi magandang balita yon. We feel na yung 13 sa ngayon, okay naman yon. Okay Why naman. do we say that? Oo. Because other transport association, okay na sa kanila yung 13. So kung meron okay sa kanila na 13, so ibig sabihin, okay yung 13. Di ba? Idinagdag pa ni Attorney Inton na handang repasuhin ng LTFRB ang fare matrix ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Ang LTFRB naman open na i-review yun umiiral na fare matrix sa TNVS. Kung maalala mo, Dennis, na yun dati, nag-umpisa yung TNVS, dalawa lang yan, Grab at Uber. Tama. Di ba? And then naging Grab lang. Yun, meron ng marami pang iba. May motorcycle pa, taxi, Atty. Ngayon may motorcycle pa. Oo. Ako, ang tingin ko, tama ang LTFRB na i-review natin ulit. Iyan po ang tinig ni Lawyers for Commuters Safety and Protection founder, Attorney Ariel Inton sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. 1.4 billion pesos naman ang halagang ginastos ng private operator ng North Luzon Expressway para sa pag-upgrade ng Radio Frequency Identification o RFID readers. Ay sa NLEX Corporation, ina-upgrade na nila ang 127 RFID antennas sa high-frequency scanners na kayang magbasa ng mabilis na RFID stickers. Mahigpit din kasi anya na ipinag-utos ng Toll Regulatory Board na dapat magkaroon ng automatic license plate recognition cameras sa 115 toll lanes. Sa ngayon, meron na lamang 77 toll lanes ang nalagyan ng ALPR cameras. Una nang inanunsyo ng pamunuan ng NLEX na magiging epektibo sa Marso 15 ang cashless sa lahat ng mga toll. Balitang Bayan. Samantala, umabot na sa 477.77 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng shearline sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, naitala ang pinsala sa mga sakahan, livestock at poultry sa rehiyon ng Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Batay sa datos ng DADRRM Operations Center, ang nasabing halaga ng pinsala ay katumbas ng halos 9,000 hektarya ng agricultural areas o production loss na nasa mahigit 21,000 metric tons. Sinabi ng ahensya na pinaka-naapektuhan ang rice sector
kung saan pumalo sa mahigit 8,000 hectares o katumbas ng halos 400 million pesos ang halaga ng pinsala. Aabot naman sa mahigit 7,000 magsasaka ang naapektuhan ng pag-ulang dulot ng shearline. Patuloy namang vina-validate at ina-assess ng DA ang pinsala sa agriculture at fisheries sector upang matulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda. Balitang Bayan. Pinayagan naman ng mag-export ang Pilipinas ng produktong isdang tamban. Ito'y matapos mapasama ang tamban sa International Food Standards for Fish and Fishery Products ng Codex. Alimentarius Commission ay sa Department of Agriculture, itinatag ng Food and Agriculture Organization at World Health Organization ang CAC upang magtakda ng mga pandaigdigang pamantayan sa kaligtasan ng pagkain at maprotektahan ang mga mamimili at matiyak pa ang patas na fair trade practices. Magandang balitaan niya ito para sa mga mangingisda. Balitang Bayan. Samantala, binatikos ng Trade Union Congress of the Philippines ang Manila Electric Company dahil sa pagtataas ng singil sa kuryente ngayong Pebrero. Dismayado ang labor group sa akbang ng utility company, sinabayan pa ng hindi pa na ipatutupad na refund sa mga consumer na aabot sa 16 billion pesos. Sa harapan nila ng mataas na gastusin, nagawa pa ng Meralco na magtaas ng singil sa kuryente. Sa ulat ng Meralco, tataas ng 28 centavos ang singil sa kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na generation charge. Katumbas ito ng dagdag na 57 pesos sa monthly bill ng mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Balitang Bayan. Samantala, pinag-iingat naman ang pamahalaan ng mga Pilipino sa Papua New Guinea, partikular sa Port Moresby at kalapit sa bayan o kalapit na bayan dahil sa tumataas ng insidente ng karanasan o karahasan. Paalala ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, iwasan ang mga papanganib na lugar at huwag lumabas sa alanganing oras. Naglabas ng babala ang Philippine Embassy matapos ang dalawang brutal na pag-atake ng kababaihan o sa kababaihan, kabilang ang isang kaso ng pagdukot at gang rape. Nagsagawa na ng demolisyon ang mga otoridad sa isang settlement para hanapin ang mga sospek. Para sa mga nais humingi ng tulong, makipag-ugnayan lamang sa embassy hotline na positive 675-8153-7174. Uulitin ko po yung number, positive 675-8153-7174 o mag-email sa portmoresby.pe@dfa.gov.ph. Ulitin ko po ulit yung email, portmoresby.pe@dfa.gov.ph. Tinatayang 40,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Papua New Guinea, karamihan sa sektor ng serbisyo at agrikultura. Balitang Bayan. Pinalaan naman ng Bureau of Immigration ang publiko laban sa massive recruitment ng ilang mga sindikato para magtrabaho abroad bilang mga customer service agents, pero pagdating sa ibang bansa ay isasabak sa scam hubs. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, dinadala ang POGO-like operations ang mga nire-recruit na Pilipino. Nasa 118 Filipinos na anya ang kanilang naharang sa iba't ibang paliparan sa bansa na nirecruit para magtrabaho abroad. Aminado ang BI official na sa kabila ng kaliwat kanang paalala, may mga Pilipino pa rin ang nahihikayat na magtrabaho dahil sa magandang offer ng sweldo. Pinapaalalahanan ng opisyal na kung may alok na trabaho sa mga bansang Cambodia, Laos, Thailand at Myanmar, magsilbi na dapat itong red flag para sa mga job seekers. Ito po, ulitin po natin yung mga bansang ibinabala ng BI, lalo na po dito po sa mga bansang Cambodia, Laos, Thailand at Myanmar. Ayan, magsilbi na po dapat itong mga red flag para sa mga job seekers. Sinisiguro naman ng pamahalaan na paigtingin o paiigtingin pa nito ang pagsisikap laban sa illegal recruiters at mapanagot ang mga ito sa mga batas. Balitang Bayan. Partner, anong sinasabi mong red flag? Ano ba yung ibig sabihin ng red flag?
Dyan Partner, sa... red dyan- flag. Sa love ba to, partner? Hindi, Ay, sa hindi ba, love. hindi ba sa love yun? Dyan Puro mismo, na lang hugot sa eh, no? John Pagka tayo nagkakasama, puro hugot tayo, partner. Red Ano yung flag. red flag? Para maintindihan ng ating Kumbaga, mga kababayan. kapag red flag, kung sa love yung red flag, yun yung mga dapat mong iwasan. Ganon din po sa mga job seekers natin. Kailangan din po nilang iwasan yung mga bansang to. Sa mga naghahanap po ng trabaho, kung may nag-aalok man po sa inyo, kailangan po mas maging mapagmatsyag o kaya mas i-observe More ninyo kung on research sa Kung- isang company. kung legit ba yung trabaho galing dito sa mga bansang to. Cambodia, Laos, Thailand o Myanmar. Parang mas maganda nga na kapag narinig mo yung bansang yun, nagre-recruit parang galing sa bansang yun, Ay, parang kabahan ang ka laki na. ng sahod. Char. Hindi, parang mas magandang kabahan ka na eh. At least sa ganung paraan, nasisiguro mo, ma-search mo, makikita mo kung legitimate ba yung mga trabahong Trabaho ino-offer sa iyo. ino-offer. At least hindi ka masascam, ayun. Kasi ngayon, partner, since bumaba naman yung employment rate, tama ba? Employment? Yung mga bilang ng mga walang trabaho, unemployment rate sa bansa. So yung iba nating mga kababayan, naghahayok-hayok yan sila sa paghahanap ng trabaho ibang bansa dahil sa sahod. Ayun. Dahil sa mababang sahod. Ayan. Dito sa bansa. Pero, ayun nga po, babala, wag po kayo basta-bastang magpupunta sa mga bansang Mag-iingat to. po. Kasi hindi nyo po masasabi na, ligtas ako kasi nasa ibang bansa ako, hindi ako makakasuhan, ganyan. Makakasuhan pa rin po kayo sa bansang yan kapag nadawit kayo sa mga illegal activities such as dun sa mga ipinapasok sa scam hubs. Ayan. Doble ingat na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan. Samantala, partner, labas muna tayo ng himpilan. Pangulong Marcos pinatitiyak sa AFP ang maayos at payapang halalan sa Mayo. Iyahatid ang balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa militar ang isang maayos, mapayapa at kredibol na eleksyon sa darating na Mayo ngayong taon. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa panunumpa ng mga bagong general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, dapat lang na masigurong magiging maayos ang isasagawang electoral process, lalo't malaki ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa karapatan nilang makaboto. Hindi niya dapat biguin ang mga kababayan nating makikilahok sa darating na eleksyon, kasabay ng pagsisikap na dapat maipreserba ang integridad sa papalapit na eleksyon sa Mayo. Higit sa lahat, bukod sa integridad ay pinag-uusapan din daw dito ang demokrasya sa ating bansa. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, kaugnay po sa isa nating headline, NDRRMC na itala ang 7 nasawi sa Mimaropa dahil sa shear line. Detalyeng hatid ni Patrol 17 Jopel Pelenyo. Nakapagtala na ng 7 nasawi dahil sa naranasang shear line sa Mimaropa Region. Sa datos ng NDRRMC, 6 sa pumanaw ang mula sa Palawan, habang isa ang galing naman sa Oriental Mindoro. Gayunman, kahit na humupa na ang pagbaha sa mga mababang lugar, isang kalsada pa rin sa Romblon at 3 tulay sa Palawan ang nananatiling sarado sa mga motorista. Aabot naman sa 2,446 individuals o 667 families sa Palawan at Oriental Mindoro ang patuloy pa rin nananatili sa mga evacuation center. Pahayag ng ahensya, sumirit na sa halos 6 million pesos ang mga naipamahaging tulong, kabilang na ang mga food o family food packs at hygiene kits na para sa mga naapektuhan ng shear line. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, kaso ni na Attorney Harry Roque at Cassandra Ong submitted for resolution na sa DOJ ayon sa PAOK. Nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Isiniwalat ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio
na ang kaso raw ng Lucky South 99 kung saan sangkot sina Cassandra Leong at Attorney Harry Roque ay kasalukuyang nasa preliminary investigation at submitted for resolution na sa Department of Justice o DOJ. Bukod dito, sinampa na rin ng civil at forfeiture cases ng PAOK ang iba pang mga may-ari at iba pang personalidad ng Baofu Zone Yuan Technology, kabilang na ang grupo ni na dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kilala rin bilang Guo Ping. Sa press briefing dito sa Malacanang, dinagdag ni Casio na may iba pang mga kaso na naghihintay na lamang ng resolusyon mula sa DOJ. Una nang sinabi ng PAOK na tukoy na nila ang kinaroroonan nitong si Roque, ngunit hindi raw nila maaaring isa publiko dahil may nakakasaklaw dito na mga ahensya ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Laas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tiniyak ng Department of Education na pananagutin nila sakaling may mga kawani ng ahensya na dawit sa sinasabing ghost students sa Senior High School Voucher Program. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, pinag-aaralan na nila ang mga impormasyon at kanilang tinitignan kung may sabwatan na nangyari. Kasalukuyang anyang nangangalap ang ahensya ng katibayan sa mga mabubunyag na kasabwat sa sinasabing anomalya. Dagdag pa ni Secretary Angara, maaaring kasuhan ng perjury ang mga dawit sa ghost students at tanggalan ng accreditation ng paaralan na sangkot dito. Hinimok naman ng DepEd ang publiko na ipaalam sa kanila ang mga nalalamang irregularidad sa naturang programa. Balitang Bayan. Pinawi naman ng World Bank ang pangamba ng mga Pilipino matapos ang ulat na posibleng pagkawala ng trabaho dahil sa artificial intelligence. Ayon sa ilang researchers, hindi masasapol ng epekto ng AI ang developing countries tulad ng Pilipinas kumpara sa mga mayayamang bansa. Mas limitado nila ang epekto ng makabagong teknolohiya sa labor market ng mga bansang mababa ang kita dahil mas marami ang trabaho o mas maraming trabaho rito ang nangangailangan ng manual labor at interpersonal interaction, mga gawaing hindi madaling mapalitan ng AI. Dagdag pa rito ang kakulangan sa kuryente at internet. Bagamat may mga trabahong maaaring maapektuhan o maaapektuhan, nilinaw ng World Bank na hindi ito nangangahulugan ng agarang pagpapapalit ng tao sa trabaho. Sa halip, maaaring palakasin ng AI ang productivity ng mga manggagawa para naman mapaghandaan ang future ng AI sa bansa. Hinimok ng mga eksperto ang gobyerno na palawakin ang access sa internet at kuryente, pagtuunan ang AI augmentation sa halip na automation at gamitin ang AI upang mapabuti ang serbisyong panlimpunan tulad ng edukasyon at kalusugan. Balitang Bayan. Tanggap po muli tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga Pilipino sa mga sinalakay na illegal pogo at scam hubs ituturing ng mga sospek ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagbabala si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio na isasama nila sa kakasuhan ng mga Pilipinong mahuhuli sa mga sinalakay na illegal pogo at scam hubs. Ayon kay Casio, kung dati ay tinuturing silang biktima at ginagamit ang terminong rescued sa mga operasyon, ngayon ay kabilang na raw sila sa mga ituturing na suspek. Anya, layunin nila magsilbi itong babala sa iba pang natukoy na nagtatrabaho sa mga illegal na operasyon. Nabatid na kabilang sa mga kinasuhan ng PAOK ang nasa 114 na mga Pinay na kasama sa naaresto sa sinalakay na opisina ng online lending application sa Makati City kamakailan. Git pa ng opisyal, hindi sapat na dahilan ang paghahanap buhay kung ang trabaho ay sangkot naman sa paggawa ng krimen. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Laas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, PCSO nag-turnover ng 300 go bags sa barangay 602 Santa Mesa, Maynila. Ang balitang yan, ihahatid ni Angelo Bainyo.
Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng 300 go bags sa Barangay 602 Santa Mesa, Maynila bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Pinangunahan ni PCSO Corporate Planning Department Manager Attorney Annaliza Insyong ang turnover ceremony na tinanggap ni Barangay Chairman Raymond Fajardo sa PCSO Main Office, Mandaluyong City. Dahil sa madalas na pagbaha sa barangay, malaking tulong ang go bags na naglalaman tulad ng pagkain, tubig, first aid kit at flashlight upang mapadali ang agarang paglikas ng mga residente tuwing may sakuna. Ayon din kay Attorney Insyong, patuloy ang PCSO sa pagbibigay tulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng kalamidad. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo ho ba na yung katumbas ho ng bawat taya po ninyo, taya po natin sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, tiyak, siguradong sigurado may natutulungan at matutulungan po tayo na mga kababayan sa kanilang pangangailangan medikal dahil sa PCSO basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 12:27 ng tanghali. That time check was brought to you by KFC. There's good, but KFC is finger-licking good. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Balitang Bayan. Mga balitang scoop exclusive. Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At muli nga pong nagbabalik ang Balitang Bayan. Sa ngalan pa rin po ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga lingkod, John Riz Galata. At ako naman po si Jenna Patrolia. Balitang Bayan. Eto nga partner, bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, magbalitaktakan muna tayo. Nabasa yung item kanina partner regarding sa o tungkol sa artificial intelligence. Anong masasabi mo dito partner? May mga nababalita, alam mo, hindi ako pabor dyan sa artificial intelligence na yan o AI. May nabalitaan ako or may na umugong na balita ng mga nakalipas na araw, buwan o nakarang taon. Ang sabi, papalitan na daw ng AI ang mga reporter at anchor. Ala, paano tayo partner? Wawalan tayo ng trabaho. Guys, isipin nyo, AI yung nakaharap sa inyo guys. Hindi lang yun. Ang disadvantage dun sa atin, mawawalan tayo ng trabaho. Ayun nga yung sinabi ng World Bank na mawawalan ng trabaho dahil sa AI. Tapos meron pa, syempre, kapag AI na yung tumayo dyan sa harapan ninyo or pinapakinggan ninyo, hindi na credible yung source. May chances, may instances. Na kasi robot na siya. Robot na yung nagpapagana na. Tsaka partner, syempre sa lifestyle din ng isang tao, syempre kailangan ng tao ng movements para rin mapalusog yung kondisyon ng katawan. Alam mo, nakakalungkot nga kasi since parang sinasakop na tayo. Sinasakop na tayo na talaga ng
more on technology na tayo. Nakakalungkot lang. innovations na, O parang ayan. dati kasi wala tayong tablet, wala tayong computer. Yung mga sinauna dati parang ang ginagawa nila ang maglaba, Ayun nga, maglinis partner. ng bahay. Essential Ngayon, din kasi yung mga activities para sa tao kasi para Naglalaro sa labas. mag-function yung katawan ng maayos. Ayun. Isipin mo, isang araw kang nakahiga, hindi ka na nagtatrabaho, puro AI na lang yung puro nakikita mo, AI di ba? na lang. At saka, isa pa, ano pang kakainin ng mga Pilipino? Ayan. Mas nakikita ko na mas darami ang mga magugutom na Pilipino kapag ang AI na mismo ang kumilos sa bansa. Ayan. Sa totoo yun, partner. So, hindi tayo pabor. Hindi tayo pabor kasi mawawalan tayo ng trabaho. Ayan. Okay, tuloy na po natin ang balitaan. Sa iba naman pong paksa ng balita. Siniguro ng Commission on Elections Quezon City na aayusin nito ang mga makinaryang gagamitin sa 2025 midterm elections sakali mang masira ang mga ito. Ayon kay Attorney John Fajardo ng COMELEC QC, bahagi ito ng kanilang contingency plan sakali mang may masirang bagong makinarya sa halalan. Dagdag pa ni Attorney Fajardo na kung may masisira mang makinarya, una muna itong susuriin ng mga technicians na itatalaga sa mga paaralan kung saan ire-report ito sa main office kapag nakumpirmang hindi gumagana at dadalhin naman sa repair hub upang ayusin o palitan kung kinakailangan. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng mga repair hub ang poll body sa mahigit 100 lugar sa buong bansa. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, inaasahan ng Commission on Elections na mailalabas na sa susunod na buwan ang desisyon hinggil sa disqualification case laban sa pamilya Tulfo. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mag-i-issue na ng sumon ngayong araw ang First Division upang pasagutin ang pamilya Tulfo kaugnay sa disqualification case na inihain ng lawyer at broadcaster na si Virgilio Garcia. Kabilang sa mga respondent, sina senatorial candidates ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo. Gayon din sina ACT-CIS Representative Jocelyn Pua Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo at Turismo Party List nominee Wanda Tulfo Teo. Balitang Bayan. Pinaraffle sa isa sa mga divisions ng COMELEC. Meron po tayong 2 divisions ng COMELEC na may 3 miyembro na commissioners at ito po yung na-raffle sa first division. At ngayong araw na ito, ang first division po ay mag-i-issue ng tinatawag nating summon upang yung mga respondents ay mapasagot o magkaroon ng sagot 5 araw pagkatanggap po nito. At pagkatapos po niyan, pwede na po masubmit for decision o resolution yung mismong kaso. And hopefully po, bago po matapos ang mga second week to third week ng March, magkakaroon po ng resolution patungkol sa kaso ng disqualification po na ito. Tiniyak naman ng COMELEC na magiging patas ang desisyon kaugnay sa naturang disqualification case. Gumugulong na yung ating proseso and therefore wag kayong mag-alala dahil ang COMELEC will be fair dito sa ating desisyon kung ano yung batas. Yan po yung ating ipapatupad lamang dito. And so whether this will preempt or this will have to include other families or what, wala po tayo muna pinag-uusapan doon sapagkat dito po sa atin kung sino yung may kaso, yun lang po ang pwede naming madesisyon at hindi kami pwede mag-extend ng ruling sa ibang similarly situated kung wala naman pong nakafile na kaso laban sa kanila. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan. Samantala, naipa-deport na ng pamahalaan ang 121 sa 518 na inarestong POGO workers sa bansa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, marami pang batch ng deportees ang inaasahang mapapauwi sa mga susunod na linggo sa oras na ma-release ang kanilang travel documents at receipt of outbound tickets at clearances. Sa panig naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, mahigit 300 nila ang nasa kanilang custodial facility ang naghihintay ng deportation at repatriation. Matatandaang November 5, 2024 nang maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tuluyang ipagbawal ang mga pogo, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa bansa. Balitang Bayan.
Nakauwi na sa Pilipinas ang 12 Pilipino na biktima ng illegal recruitment at human trafficking sa Myanmar. Ayon sa Department of Migrant Workers, na-recruit ang mga biktima sa social media ng isang kapwa Pinoy na nag-aalok ng trabaho bilang customer sales representatives. Gayunman, pagdating ng mga Pinoy sa nasabing bansa, pinilit silang magtrabaho bilang online scammers nang walang sahod at pahinga. Kaugnay nito, pinagkalooban ng tulong ng pamahalaan ang nasabing Pinoy gaya ng financial at legal aid at psychosocial services. Balitang Bayan. Kumpiyansa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan na tuluyan na nilang mapapaalis ang mga banyagang POGO workers sa bansa sa loob ng 8 buwan. Ito ayon kay PAOK spokesman Winston Casio sa panayam ng DWIZ, kasunod ng utos na POGO ban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuloy-tuloy naman natin nakukuha itong mga ito. In fact, magmula noong February 13, 4 na magkakasunod na mga operasyon yung ikinasa ng komisyon kasama ng iba't ibang mga ahensya at tuloy-tuloy pa po. We're still receiving a good number of reports. Dinidevelop lang po natin at kung mag-positive po yung mga reports, meron pa rin ho tayong makikita dyan. Confident naman po yung interagency task group na we will be able to meet the deadline set by the commission. Meron kaming 8 months na binigay na deadline sa aming mga sarili para matapos na itong problemang ito. Kaugnay nito, nanawagan ng PAOK sa mga banyagang POGO workers na kusa ng sumuko. Ang aming pakikiusap na rin na sana yung mga natitira pa dito na siguro hindi lang makaalis yung iba kasi wala nang mga pera. In fact, kagabi, merong isang Chinese na nag-walk-in ay na-rescue ng Pasay Police kasi pag-alagala na rito sa Pasay at nakita nila parang nanlilimahid na, dinala na dito sa aming sa aming custodial facility. So may mga ganong mga sitwasyon. Marami na kami nakuha mga ganyan, mga parang refugees na sila. Iyan po ang tinig ni PAOK spokesman Winston Casio sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, umabot na sa tinatayang 210 million pesos ang nagastos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng pamahalaan o para sa mga nahuhuling dayuhang POGO workers. Ito ang sinabi ni PAOK spokesman Winston Casio sa panayam ng DWIC mula na magsimula ang raid ng ahensya noong May 2023. Pumapaloan niya sa 35 million pesos kada 4 na buwan ang ginagastos ng pamahalaan sa paghahabol sa mga foreign POGO worker. Ang budget na inilalaan natin sa bawat operasyon sa loob ng 3 to 4 months na operation po magmula sa pre-op hanggang doon sa actual deportation. In between that, yung mga pakain, kuryente, ilaw, lahat-lahat, pagamot, pagpapadala sa ospital, dentista at kung ano-ano pa man. 4 na buwan po yan. At inaabot po tayo ng 35 million per 4 months na operation po niyan. So kung nagsimula tayo noong Mayo 2023, ang komisyon ay gumastos na po ng humigit kumulang 210 million pesos. Kumpiyansa naman ang PAOK na mababawi ng pamahalaan ang halaga ng ginastos nito upang tuluyan ng mawala ang mga POGO sa Pilipinas. As of the moment, we have so many real estate properties that are under litigation and under civil forfeiture. Ilang mga sasakyan din po, ilang mga cash na kasalukuyan pong nasa mga kustodiya ng mga korte kung saan dinidinig yung mga kaso. So kung matapos itong tinatawag na market valuation ng Anti-Money Laundering Council, kasi inventory, they have already been mandated to do an inventory, bilangin at magkaroon ng market valuation, kami ay confident na abutin ito ng billion-billion. Yan po ang tinig ni PAOK spokesman Winston Casio sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan. Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa lalawigan. 2.3 million pesos na shabu na bitbit ng 2 nahuling sospek sa Naga City. Binili umano sa Calabarzon. Detaling hatid ni Melvin Machado. Mula sa Calabarzon na mahigit kalahating kilo ng shabu na nagkakahalagang 2.3 million pesos na nakumpiska sa mga sospek
na si Mark Joseph, 19 years old, dating estudyante, residente ng La Purisima, Ocampo, Camarines Sur, at alias Hoben, 32 years old ng Marila, Bulan, Sorsogon. Ang dalawa ay naaresto sa ikinasang anti-illegal drug bypass operation kahapon sa Naga City sa pangunguna ng PDEA National Special Enforcement Team at mga operatiba ng PDEA Bicol, Camarines Sur, Naga at Naga City Police Office. Ayon kay PDEA Camarines Sur Provincial Officer Adrian Fajardo, direktang bumibili ng shabu ang mga ito sa Calabarzon at dinadala sa Naga City kung saan naghihintay naman ang kanilang mga kliyente mula sa iba't ibang lalawigan ng Bicol. Dahil sa laki ng volume at halaga ng illegal na drogang bit-bit na mga ito ay kinukonsidera sila mga high-value target sa case build-up ng PDEA. Matagal naman nung ginagawa ng dalawa ang ganitong transaksyon at ngayon lang minalas na masakote ng mga otoridad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, mahigit 5 milyong pisong halaga ng shabu nasamsama ng Pampanga PNP sa serye ng bypass operations. Dati ng balitang yan ni Johnny Gale. Johnny? Yes, mahigit sa kalahating milyong piso ng shabu at baril itong nakumpista sa dalawang high-value target on illegal drugs sa magkahiwalay na bypass operations na inilunsad ng Pampanga PNP. Umaabot sa 587 na 1,000 pesos na halaga ng shabu at baril ang nasamsam sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya laban sa bayan ng Santa Rita at City of San Fernando, Pampanga. Ayon dito sa ulat ni Police Colonel J. Dimandal, Pampanga Police Provincial Director o ng nadakipa ng Santa Rita Police Station Drug Enforcement Unit, ang isang 47 anyos na lalaki na tubong Bamban Tarlac sa bypass operations nasamsam sa pag-iingat nito yung tinatayang 60 gramo ng shabu na may street value ay sa pulisya ng 408,000 pesos at isang 38 kalibreng baril na lubid ng bala, cellphone at motorsiklo na ginagamit kumanon niya sa kanyang drug trade. Kasunod naman ang nadakit ng San Fernando City Police DIO, itong isang 29 anyos na umano'y leading drug dealer mula naman sa Parañaque, Metro Manila. Nakuha naman sa kanya yung tinatayang 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Ayon dito kay Colonel Dimandal, itong mga arestado suspect ay kabilang umano sa mga high-value target sa illegal na droga mula sa PDEA 3 at Pampanga PNP at ilang bisis na muna silang naglunsad ng test buy bago formal na isinagawa ang operasyon. Ang mga suspect ay hawak na ngayon ng pulisya ay maharap sila sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, drug posing at possession of illegal drugs at paglabag sa Omnibus Election Code o gun ban o itong Republic Act 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act laban naman doon sa lalaking suspect. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala sa iba pang balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ng publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sino mang magpapakilala na taga SMC nang walang proper verification. Gayon din sa mga kahina-hinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Oras sa Kapuluan, alas 12:47 ng tanghali. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan.
Sa oras na alas 12:52, nagbabalik po tayo para ipagpatuloy ang ating balitaan. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sobrang pag-iingat pagdating sa impeachment hindi raw maganda kung magiging dahilan ito para di gampanan ng Senado ang constitutional duty nito. Detalye mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Sirang-sira daw ang kahulugan ng katagang forthwith na nasa Constitution sa hindi agarang pag-aksyon ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel makarang igiit na hindi maaaring sa sobrang pag-iingat ng liderato ng Senado ay hindi na sila kikilos para agarang masimulan ang paglilitis sa Vice Presidente. Ang pahayag ni Pimentel ay tugon sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na nag-iingat siya sa mga nagiging hakbangin para huwag mabigyan ng bala ang kampo ni VP Sara na makwestiyon ang proseso ng Senado sa impeachment. Ayon kay Pimentel, bagamat maganda na nag-iingat pero hindi naman tama ang sobrang pag-iingat dahilan para hindi tumalima ang Senado sa constitutional duty nito pagdating sa impeachment. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pimentel. That's too cautious an approach. Maganda rin may cautious siya pero not too cautious na pagbasa mo ng Constitution and trial in the Senate shall forthwith proceed. Yung sabi. Yun ang sabi. So, you do not be too cautious na hindi mo sabihin, huwag na ingat tayo rito kasi baka ma-question tayo, huwag muna tayo mag-trial. Huwag muna sa July na natin i-trial. Sirang-sira ang meaning ng forthwith eh. Si Senate Minority Leader Ate Coco Celi? Pimentel. Ate Celi, pinapatanong po kasi ng taong bayan sa DWIC, ano daw po yung nagiging dahilan o na dahilan ni Senate President Chis Escudero kung bakit ayaw pang simulan itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil ito nga yung sinasabi nila na dapat agad-agad masimulan na itong impeachment. Kasi sa pananaw ni Senate President Escudero, dapat magkaroon muna ng session ang Senate para doon mapag-usapan ang pag-convene nila bilang impeachment court at doon din magtitake ng oath ang mga senador bilang impeachment judge. Pero nakareses ngayon ang session. So paano maaaring magawa yon? Dapat daw ay magpatawag ng special session na hindi pwedeng initiative ng Senate kung hindi dapat daw ang Pangulo ang magpatawag ng special session. So yun ang pananaw nitong si Senate President Escudero. Kaya para sa kanya, after pa ng State of the Nation address ng Pangulo sa July, maaari silang nilang masimulan yung impeachment trial kay BP Sara. So itong pananaw na ito ni SP Chis ay kontra naman o iba sa pananaw ni Senator Coco Pimentel na nagsabi na kung babasahin yung impeachment rules, pwede nang on its own ang leadership ng Senate kung suportado na majority ng mga senador, pwede na silang magsagawa ng session para nga doon na pag-usapan ang pag-convene nila bilang isang impeachment court. Maraming salamat po, Ate Celi. Mula dito sa Senado, back to you. At sa iba pang balita, nagbitiw na sa pwesto si Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Batay sa pahayag na inilabas ni Chavez, napag-alamang February 5 pa nito isinumite ang kanyang irrevocable resignation. Nakasaad pa sa pahayag ni Chavez na alis siyang may panghihinayang dahil sa kanyang palagay ay hindi niya lubos na nagampanan ang inaasahan sa kanya. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Chavez kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa tiwala at oportunidad na pagsilbihan ang PCO at nangako rin itong patuloy na susuportahan ang administrasyon. Kinumpirma naman ni outgoing Secretary Chavez na ang dating mamamahayag na si Jay Ruiz ang papalit sa kanya bilang kalihim ng PCO. Dagdag pa ni Chavez, ipapakilala niya si Ruiz sa PCO Mancom sa Lunes, Pebrero 24 upang simulan ang isang linggong transition. Sa pamagitan anya nito, magiging mas madali na at maayos ang pag-upo ni Ruiz bilang bagong PCO Secretary pagsapit ng Marso 1. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa.
DWIZ Balita sa Ibang Bansa. 6 na individual ang nasawi sa aksidente sa Guangxi Zhuang Autonomous Region sa China. Ito'y matapos na bumanggang isang van sa isang semi-trailer truck. Maliban sa mga nasawi, 2 iba pang sugatan sa naturang aksidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng banggaan ng 2 sasakyan. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. So ito na ang ating sports news na partner. Pinataob ng University of the Philippines ang Far Eastern University sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa score na 23-25, 25-23, 25-17, 25-23. Pinangunahan ni Joan Monares ang Fighting Maroons matapos makapagpasok ng 19 points mula sa 17 attacks at 2 aces. Habang sinundan naman siya ni rookie na si Kian Olango na nakapagbigay ng 17 points mula sa 13 attacks, 3 blocks at 1 ace. Ito na ang ikalawang magkasunod na panalo ng UP sa nasabing torneo. Target ng Fighting Maroons na masungkit ang kanilang ikatlong panalo sa darating na linggo kung saan kanilang makakatunggali ang Ateneo Blue Eagles. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Itinanghal na Global Recording Artist of 2024 ng IFPI ang pop superstar na si Taylor Swift. Wow. Ayon sa forever. Love Hindi tayo Story, magka-concert dito. baby. Akala ko. Hindi na tayo magka-concert Ano yung dito. kasi ng Love Story? Romeo, sige na. Ayon sa IFPI, nanguna sa 4 na charts ang The Tortured Poets Department album ng American singer-songwriter. Partikular sa global album, global vinyl album, global streaming album at global album sales. Puro global. Ito na ang ikalimang pagkakataon na pinangaralan si Swift ng nasabing organisasyon na kumakatawan sa recording music industry. Sumunod naman kay Swift sa nasabing listahan ang rapper na si Drake at ang K-pop group na 17. Shoutout dyan ulit sa ating OIC na sa news department na fan ni Taylor Swift. Adi parang At saka ang ating news writer na si Laika Cuevas. Ayun, isang sample nga ng love story. Wala na, wag na. We were both young. Baka sumakitengan ng mga taga-pakinig natin, partner. Ayan. So, ayan po. Muli po ninyong napakinggan, nasubaybayan at napanood ang isa pang edisyon ng Balitang Bayan. At bago po magtapos ang lahat, nais nating pasalamatan ang mga nakaantabay ngayong Thursday edition ng Balitang Bayan. At partner, may nagpapa-shoutout sa iyo. Sino ba yon? Ay, nabalitaan ko, may nagpapa-shoutout sa atin ang Red ang pangalan. Red ang pangalan, mula po yan sa Sales Department ng Aliw Broadcasting Corporation. Ayan. Huy! At ngayon, kami po muli ang inyong nakaantabay, John Riz Calata. At ako naman po, si Jenna Patrolya. Sa ngalan ni Drew Nasino, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang tabayanan ng susunod na programa, DWIZ Network News, kasama si Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa